Sinuspinda ng Israel ang ugnayan sa opisina ni UN Secretary General Antonio Guterres matapos isama ng UN ang mga entidad ng Israel sa blacklist kaugnay ng sexual na karahasan sa labanan, kasamang Hamas at iba pang grupong terorista. Ayon kay Danny Danon, embahador ng Israel sa UN, tapos na kami sa kalihim general ng UN at tinawag niyang mora na kahihiyan ang pagsama ng Israel sa listahan. Kasama natin ngayon si Hillel Neuer, Executive Director ng United Nations Watch, para pag-usapan ito. Hillel, ano ang kahulugan para sa Israel na maisama sa listahang ito? Sabi ni Danny Denuncio, ito ay blood libel dahil inihahalin tulad sila sa Hamas at iba pang terorista. Ano nga ba ang pinsalang dulot ng mapabilang sa listahang ito? Malala ang pinsala. Muli na namang nagpakita ng moral na pagkabangkarot ang UN sa paglalagay sa Israel sa blacklist kasama ng Hamas. Sila ang mismong mga terorista ang sistematikong gumahasa at sexual na tinorture sa mga babaeng Israeli at iba pa noong Oktubre 7 at pagkatapos nito laban sa mga bihag sa Gaza. Kaya tingnan mo, hindi lang ito pagkakamali. Kasuklam-suklam na pagbabaliktad ito ng biktima at salarin, sadyang binabaliktad ang ginawa ng Hamas sa mga Israeli. Isa na naman itong makabagong blood libel katulad ng ginawa ng UN na nagmadaling likhay ng kasinungalingan ng Israel ang bumumba sa Al-Ahli Hospital noong Oktubre 2023. Ang kasinungalingan tungkol sa tagutom sa Gaza at ang maling balitang 14,000 bata ang mamamatay sa loob ng 48 oras ay parehong blood libel. Tingnan ninyo, nagbigay ang Israel ng sapat na dokumento na nagpapabula sa pinakabagong blood libel. Gayunpaman, pinili ni Guterres ang kalihim general na gantimpalaan ang terorismo. Ang desisyon nito ay tuduyang sumira sa kredibilidad ng UN at ipinakita kung gaano na kontrol ng mga napuput sa Israel ang UN, higit sa pagmamalasakit nila sa paggamit ng panggagahasa bilang sandata ng digmaan. Kaya tingnan ninyo, kailangan tratuhin ng mundo ang blacklist na ito ng nararapat na paghamak. Kailangan itigil ng mga demokrasya ang pagpundo sa institusyonalisadong antisemitismo na ito. Itatala ng kasaysayan ito bilang isa pang kahiyahiyang kabanata sa mahabang digmaan ng UN laban sa Estadong Hudyo. Pwede mo bang ibahagi pa ng kaunti tungkol sa mensahe at kung sino ang nagpadala nito mula sa United Nations? May bagong ulat na nagsasabing tumatanggap ng pondo mula China, Rusya at Qatar ang mga eksperto ng UN na isinusulong ang interes ng mga bansang ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ilan sa mga natuklasan ninyo? Tingnan mo, madalas ko na ng pahayag ng Reuters, New York Times at iba pang malalaking media ang mga eksperto sa karapatang pantao ng UN. Natuklasan naming may ilan sa kanila na tumatanggap ng direktang pondo mula sa China, Rusya at Qatar. Narito ang ilang halimbawa. Si Ben Sol ay propesor ng batas sa Universidad ng Sydney. Ayon sa mga dokumento ng UN, noong 2024, nakatanggap siya ng $150,000 mula sa China para sa kanyang mga aktibidad. At heto, siya ang eksperto sa kontraterorismo. Hindi niya kinondena ang Sina sa paglagay ng 1,000,000 Uyghur Muslim sa mga kampo sa ngalan ng kontraterorismo. Wala siyang nasabi tungkol doon. Sa halip, araw-araw niyang inaatake ang Israel at Amerika. May isa pang eksperto mula sa UN. Ang pangalan niya ay Alina Duhan. Nakatanggap siya ng $1,300,000 mula sa Sina, Russia at Qatar. At hulaan mo kung ano. Sumulat siya ng mga ulat na pumupuri, nagtatanggol at nagdadahilan para sa China, Russia at Qatar. Lumabas siya sa isang video na inorganisa ng China na nagsasabing ayos lang ang lahat sa mga Uyghur. Pumunta siya sa China, sinabing maayos ang lagay ng mga Uyghur, sinisi ang kanluran at tumanggap ng $1,300,000. Marami pa kaming ganyang halimbawa. Matinding ideological na pagkiling. Sa ilang kaso, may pinansyal na katiwalayan. Sa iba naman, ito ay ideological na ekstremismo na walang pananagutan. Alam natin ang matinding kaso ni Francesca Albanese na de facto na tagapagsalita ng Hamas at nagpapakalat ng kanilang kasinungalingan. Walang pananagutan kaya nagsampa kami ng reklamo. Ang tagapangulo ng UN Committee ay isa ring eksperto sa karapatang pantao na siya mismo ay tumanggap ng $50,000 mula sa China. Kung ganito, kalalimang ugat ng mga eksperto na talagang nakabaon sa United Nations, binibigyan liwanag mo ang mga problema na nasa loob ng institusyo ito. Pero ano nga ba talaga ang maaring gawin kung ganito ito kalaganap? Nagreklamo kami sa mga pangunahing pamahalaan sa kanluran. Sa ilang kaso, nagsalita sila. Natatangi ang kaso ni Francesca Albanese dahil hiniling ng France ang kanyang pagbibitiw.
Kinondena siya ng Germany sa anti-Semitism at ng Canada sa Holocaust inversion. May mga institusyong tulad ng New York Times at 3 universidad sa Belgium na nagbigay sa kanya ng doctorate, pati na rin media na nagbibigay sa kanya ng plataforma, pero hindi binabanggit na napatunayan siyang may sala sa anti-Semitism ng maraming institusyon. Kailangan kumilos ang mga pamahalaan. Ang aming ulat na makikita sa aming website, yunwatch.org, ay nananawagan sa mga nangungunang kanluraning pamahalaan na sa wakas ay panagutin sila. Kapag may anti-Amerikano at anti-Semitikong raporter na itinalaga, hinihikayat namin ang mga demokrasya na magsalita, wag lang sumang-ayon o bigyan ng suporta at legitimasyon sa kanila. Kailangan natin ang Canada, UK, France, Germany, Australia, hindi lang ang US, na magsalita at tawagin ang pansin ng mga UN rapporteur na ito kapag sila ay bihag ng ideolohiya o kapag sila ay tiwali sa pananalapi. At kailangan natin silang panagutin. At kung nangangahulugan ito ng pagtanggal ng pondo sa kanila, paglalagay ng parusa sa kanila, iyon ang dapat nating makita. Kumusta, Neuer? Mahalaga talagang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng United Nations. Salamat sa pagsama sa amin sa I-24 News English para dito. Salamat sa pag-imbita sa akin.